Oh, yung mga nandiyan sa online. Sulit po ba ang inyong pagdalo sa ating pasalamat? Ayan, o ngayon. Ang isang gusto kong linawin dito, na nilabo noong araw ni Brad Eli. Yun daw mga babae, natawagan yung mga babae dito. Yun daw mga babae, pag daw naligtas na at dadali sa langit, sabi ni Brad Eli, ano raw, hindi raw pwedeng makarating ang babae sa langit. Kaya dapat, palitan, baguhin. Yung mga babae dito sa lupa, gagawing mga lalaki pag dadalhin na sa langit. O ngayon, hindi mo na ako babasa sa Bible. Tatanungin ko yung mga babae dito, Sister Kat, Sister Dindin, payag ba kayo? Hindi. Mabuti po, di kayo pumayag. Ewan ka ba kay Brad Eli, wala namang masamang tinapay. Bakit ba parang allergic si Brad Eli sa babae? Ba't sa langit ayaw ni Brad Eli may babae doon? Si Apostol Pablo inagaw sa paraiso sa ikatlong langit. Naranasan niya, may katawan siyang ginamit doon sa langit. Sabi niya, maging sa katawan, aywan ko. Maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam. Tingnan niyo si Apostol Pablo. Apostol yan pero alam gumamit ng salitang ewan ko. Si Brother Willie Santiago po ba, pwede ho bang gumamit ng ewan ko? Pwede ho ba? Pwede. Dapat pwede. Halimbawa ba, may itatanong kayo sa akin. Ang sasabihin ko, ewan ko. Tatanggapin niyo po ba sagot ni Brother Willie? Si Brad Eli lang ang hindi marunong mag-ewan ko no? Kaya kahit hindi niya alam hindi niya sigurado, sagot na sagot Tama po? Kaya nung pag-aralan na natin yung mga sagot ni Brad Eli, marami pala mali kasi sagot na sagot kahit na hindi pala sigurado. Brad Eli, bakit ba 10 yung salot na pinadala sa Egypt? Tanong kay Brad Eli yan Sagot ni Brad Eli, ang bilis, hindi nag-iisip. Kapatid, tinan mo nga yung daliri mo sa kamay. Ilan? 10. Ayun, kaya 10. Para pag lagi mo nakikita, lagi mo matandaan. Yun ang sagot ni Brad Eli. Sabi ko, paano kung yung nagtatanong hindi 10 ang daliri sa kamay? Paano kung naging 11? Paano kung naging 12? Tig-6, noong akin pong pag-aralin sagot ni Brad Eli, sabi ko, hindi pala ako biblical yung sagot na yun. Kasi, ang biblical na sagot, kaya po 10 salot yung pinadala sa Egypt, kasi sa Egypt, may 10 Diyos-Diyosan. 10 gods of Egypt. Na yung 10 Diyos-Diyosan ng Ehipto ay ipinahiya ng Diyos ng Israel. Pinakita ng Diyos ng Israel na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang ibig sabihin, yun ang biblical. Hindi yung 10 mga daliri, kamay at pa. Hindi ganon. Kaya, ang ibig ko pong sabihin, pwedeng magsabi ng ewan ko di ba? Pag hindi ka sigurado. Si Apostol Pablo, sinabi niya, nung siya inagaw sa paraiso, sa ikatlong langit, meron siyang katawan na ginamit doon. Ngayon, hindi lang siya sigurado kung anong klaseng katawan yun. Ngayon, anong katunayan na talagang merong katawan na panlangit na ipinapagamit temporarily? Ano ba ibig sabihin ng temporary? Pansamantala. Pansamantala, temporary. May temporary bodies. Pansamantalang katawan na ipapagamit sa mga namatay na mga Kristiyano. Katunayan, 15:40 ng unang Korinto, ganito po nakasulat. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa.
Tatapot iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Oh, yung mga nandiyan sa online. Sulit po ba ang inyong pagdalo sa ating pasalamat? Ayan, o ngayon. Ang isang gusto kong linawin dito na nilabo noong araw ni Brad Eli. Yun daw mga babae. Natawagan yung mga babae dito. Yun daw mga babae, pag daw naligtas na at dadali sa langit, sabi ni Brad Eli, ano raw, hindi raw pwedeng makarating ang babae sa langit. Kaya dapat, palitan, baguhin. Yung mga babae dito sa lupa, gagawing mga lalaki pag dadalhin na sa langit. O ngayon, di mo na ako babasa sa Bible. Tatanungin ko yung mga babae dito, Sister Kat, Sister Dindin, payag ba kayo? Hindi. Mabuti po, di kayo pumayag. Kasi kay Brad Eli lang naman yun na... Ewan ka ba kay Brad Eli, wala namang masamang tinapay. Bakit pa parang allergic si Brad Eli sa babae? Ba't sa langit ayaw ni Brad Eli may babae doon? Sabi ni Brad Eli, ang mga nasa langit puro lalaki. Nagtataka naman ako. Dito sa lupa, si Brad Eli nagturo, nagdoktrina. Pagka babae ka, huwag ka magsusuot ng alahas para ka maligtas. Huwag ka magpuputol ng buhok para ka maligtas. Huwag kang magme-make up, huwag kang mag-lipstick, huwag kang magpapantalon. Kung babae ka, para ka maligtas. Tama po. Napakahigpit ng doktrina ni Brad Eli para sa mga babae. Ngayon, yung mga babae, di sumunod para maligtas. Ginawa yung mga bawal. Ngayong sila naligtas, gagawin naman palang mga lalaki. Hello? Matino bang aral yon? Matino bang turo yon? Wala hong rito Huwag kayo mag-ano sa akin na ako ay namimersonal. Ako'y nagtataka lang. Bakit ganun? Pinahirapang masyado ni Brad Eli yung mga babaeng miyembro. Di sumunod naman. Yung mga babae, tapos hindi raw makakarating sa langit ang babae. Kailangan daw gawin munang mga lalaki. Kaya kaya si Sister Luz, yung tagabasa niyang babae. Sa langit dito sa lupa, siya si Sister Luz. Sa langit magiging Lucio na siya ron. Di si Sister Luz nung panahon na katabi ko pa tinitingnan ko ba, tonto ba? Payag si Sister Luz na sa langit maging Lucio siya ron. Sabi ko, magulo yung langit ni Brad Eli. Magulo. Eto si Santa Maria, ang kinasangkapan ng Diyos para maging ina ng ating tagapagligtas ng Panginoong Hesus. Maria, di ba Maria dito sa lupa? Sa langit, Mario na yun. Naging Mario, si Maria. Samantala, mababasa sa Biblia, may mga naligtas na mga babae, di ba? Maria Magdalena. Tama po, yung Maria na ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kung maniniwala tayo kay Brad Eli, di magiging lalaki pala yung mga nasa lupa na yan, na Maria Magdalena at Mariang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko sa mga exiter na mga nakausap ko, pag-isipan yung mabuti kung kayo mananatili pa sa naituro ni Brad Eli. Kasi sabi nila, Brad Willie, kontento kami sa naituro ni Brad Eli, naiwan niya ang turo Paano ka makukontento sa turo na yan? Magulo. Kayo lang po, mayroon kayong mga mahal sa buhay, mayroon kayong nanay, mga kapatid na babae.
Abi, kung maniniwala kayo sa turo ni Brother Eli, pagdating nyo sa langit, hanap kayo ng hanap, nasa lubong nyo na pala, yung pala nanay nyo. Hindi nyo na nakilala kasi naging lalaki. Pero alam nyo po ba mga kapatid, may mga babae na makakarating sa langit. Kasi napagkamalian ni Brother Eli yung Pilipos 3:20-21. Babalikan ko lang yung talata. Ito lang yung hindi napasin ni Brother Eli eh. Ito. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Si Brad Eli, nung basahin yan, ang paliwanag, ayun babaguhin ang katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan. Katawan ni Jesus Christ, Sister Luz. Ano ba ang katawan ng Panginoong Jesucristo? Hindi ba lalaki? O kaya pagka naligtas ka, kung ikaw ay babae, gagawin kang lalaki. Kasi bibigyan ka ng katawan, kagaya ng sa Panginoong Jesucristo. Ang nakita ni Brother Eli, yung kasarian ng katawan. Yung gender. Hindi nakita ni Brother Eli yung itong sinasabi ng Apostol Pablo na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Yun ang pinag-uusapan po rito, hindi yung gender ng katawan. Ang pinag-uusapan dito, yung kalwalhatian ng katawan. Amen. Maluwalhating katawan ang tinutukoy rito. Kung papaano ang Panginoong Jesucristo merong maluwalhating katawan. Yun din po ang ipagkakaloob ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga maliligtas. Amen! Praise the Lord. Hallelujah.